why don't you run for the Senate again? Is this an option for you for 2025? Well, my decision now, my thinking now is that I'm not going to run. Mahirap po. Pag iniisip ko yan dahil marami na nga ako nagtatanong, hindi po ako tatakbo. But of course, it's something that I cannot completely rule out. Depende sa mga magiging developments between now and the filing of certificate of candidacy in October. Pero sa ngayon po, wala po akong plano. Kasi tinitingnan ko yung kabuuan, baka maging futile lang. Masikip po masyado yung election for the senatorial elections next year kasi ilan yung mga re-electionist, ilan yung mga comebackers, yung mga returnees sa pagkasenador, ilan din yung mga bagong personalidad, lalo na yung mga celebrities na sasama na rin sa electoral fray. So napakasikip na, and then syempre resources, wala po tayo niyan. And yung kagagaling ko lang sa kulungan, and kailangan marami pa po akong kailangan ayusin sa buhay ko, sa personal and family lives ko na sinira nila. I was deprived of those 7 years. Kaya hindi ko po nagiging priority yung pag-isip kung ako ba ay tatakbo muli sa next election. In the meantime, aside from the things that you mentioned, ano po yung pagkakaabalahan nyo kung hindi kita takbo? Of course, will you just work behind the scenes or work? Kasama po ako sa Liberal Party. Ako po yung spokesperson ngayon. So nagiging active po ako sa mga ginagawa ng Liberal Party, yung re-reach out sa political base ng Liberal Party. Umiikot po kami sa mga eskwelahan. Kami nila Congressman Teddy Bagilat, sila Congressman Erin Tanyada, and nakiki-engage po kami lalo na sa mga students. Gustong-gusto po namin kinakausap ang mga estudyante about pressing issues of society and the political situation, of course. Pinag-uusapan po namin yan. And the last semester, I taught in the DLSU, De La Salle University, Tanyada Jokno School of Law. And malamang po, this coming semester, ay magtuturo pa rin ako. Co-teacher ko po dyan, nagko-co-teach po kami ni Dean Chel Jokno. Kasi iniisip ko magiging busy ako. Magkandidato man po ako hindi, magiging busy ako bilang spokesperson ng Liberal Party. Magiging busy po tayo sa pagkampanya, sa mga official candidates ng opposition, which includes LP. And so titingnan ko po, kaya ko pa po na this coming semester ay magtuturo pa rin ako. Ito pala yung may nagpaalala sa viewer natin. May suggestion the other day si Venerable Ronald Llamas na mag-conduct daw kayo ng Thanksgiving tour. Isama niya raw si Senator Risa Ontiveros at saka si former Vice President Leni Robredo. What do you think of this proposal? Magandang idea yan. At dati nang sinabi niyan ni Sec Ronald, na kaming tatlong ng mga female opposition na kasi nga nung after the elections, wala nang gaanong time noon, parang hindi na uli nakipag-engage dun sa kakamping base except on certain occasions, and so why not do that as a means of further revitalizing the opposition and further enhancing the visibility of the opposition. Kasi ganyan yung mga tanong, nasaan ang opposition? Bakit kadalasan tahimik? And kaya nga meron isang kampo ngayon na sila na ang nagkiklaim na sila ang opposition, na hindi naman namin talaga papayagan yan. Kami ang opposition, pero kailangan talaga na maging mas visible. And that is one way na yung pinopropose ni Sec Ronald na Thanksgiving for their support, and also listening sessions with them. Alamin ang kanilang mga kalooban, hinanaing, yung mga suggestions nila, how to further help strengthen the opposition. Okay.
Kung kayo po, ang desisyon niyo sa ngayon hindi tumakbo sa pagka-senador, inanunsyo ni Vice President Sara Duterte recently, yung tatlong Duterte, tatay niya, dalawang kapatid, tatakbo sa Senado sa 2025. Unang-una, are you taking this seriously? What are your thoughts on this po? Ang initial reaction ko is, to doubt its seriousness. Ano ba yan? Pakulo lang ba yan? Gimmickry lang ba yan? Or pero ding bluff? Diversionary rin ba yan? Pero, hindi dapat tayo maging kampante. Kasi what if seryosohin nila? And then alam naman natin na yung ano nila is para lang makita ng mga tao na nandyan pa sila. Na kumakapit sila, kapit-tuko sila sa kapangyarihan. Pero tingnan nyo naman, for example, si Mr. Rodrigo Duterte himself, ilang beses na niya yan nasabi na wala na siyang balak tumakbo, especially for national position, dahil matanda na nga daw siya. At bakit mukhang nag-iiba na naman? So siguro hintayin din natin yung hanggang filing of certificates of candidacy kasi pwede pang mga magbago yan kung ano-ano na naman ang mga iisipin nila just to really create some confusion, to mislead people, to wreak some havoc in our political system. Nakaka-insulto yan sa ating political system. Alam naman nila na problema na yung proliferation ng mga political dynasties. Sa Senado lang, meron na tayong mga nakikita dyan na mga members of political dynasties. And then dadagdagan nila and lalampasan pa nila dahil tatlo sila. Yung iba, dalawa lang eh. Either mag-ina, magkapatid. Pero ito, tatlo na sila. Isang ama, dalawang anak. Masyado nilang binabastos yung ating political system. At lalo na binabastos nila yung konstitusyon. Malinaw naman sa konstitusyon na bawal dapat ang political dynasties. Ang kulang lang ay yung enabling law. Kaya kasalanan talaga ng Kongreso na after so many years, after the enactment of the 1987 Constitution, kaya hindi pa rin ginagawa yung mandato sa konstitusyon na dapat mag-enact ng anti-dynasty law. Kaya lumalala ang problema natin tungkol sa political dynasties. For every elections, dumadami yung mga magkakapamilya lang na sabay-sabay na nagkakandidato sa local positions, lalo na iba-ibang posisyon, governor, congressman, mayor, vice mayor, councilors, and then sa House of Representatives, ilang persyento na ng mga members of House of Representatives ang nanggagaling lang sa mga pamilya. Lumalala dahil wala yung batas. So, pero malinaw yung spirit ng konstitusyon. Maski ba naman yung spirit ng konstitusyon, hindi nila kayang galangin o respetuhin? And then here comes the Duterte clan na, hoy, tatalunin namin kayo kasi kami tatlo, kayo dalawa lang, kami tatlo. So ano to? Bastusan na ng harap-harapan sa ating konstitusyon tsaka sa ating political system. Ang daming aayusin sa political system, lalo mo pang pinapalala. Tsaka isa pa, ang ano nila is that kung if they are offering themselves to national positions or taking any national seat, ang premise is that gusto mong makatulong, gusto mong magdala ng mga solusyon sa mga sari-saring problema ng bayan. Marami po ang mga problema natin, kasama na dyan yung escalating conflict natin with China sa WPS, kasama na dyan yung lumalala rin yung mga kagimbal-gimbal na mga nadidiskubre tungkol sa Pogo. Nandyan din yung mga elusive fugitives from justice. Now, itong mga sinasabing tatakbo sila for Senate, meron ba sila talagang mga tunay at maayos na magiging mga solusyon when they get elected? Don't they realize that they are part of the problem? Marami silang problema na iniwan nung nakaupo yung kanilang tatay na na-inherit ng kasalukuyang administrasyon. And then ngayon, tatakbo sila sabay-sabay. Pwede, magkaroon naman sana sila ng, it's more than delicadeza. It's not just simply a case of lack of delicadeza. It's simply lack of care about our country na ginugulo nila
They're trying to confuse, mislead, and create havoc in our political system. Dito sa basa niyo sa ginagawa nila, yung intent to wreak havoc, more specifically, why do you think they're doing this? Yung assuming na seryoso sila, is this more about self-preservation, protection, or to further destabilize the administration? Anong tingin niyo po rito? All of that, especially self-preservation. Kasi nakikita nila, lalo na kung halimbawa magkaroon na nga ng warrant of arrest against kay Mr. Duterte. And then sa mga, di ba, may mga umaalis na mga kaalyado nila sa PDP laban. And then yung mga issues na binabato sa kanila, yung lack of accountability, lack of transparency. Now, alam nila na kung hindi sila gagalaw o hindi sila ambisyon ng ganyan, this time around, sabay-sabay na tayo, national position to maintain relevance, ipakita nila na dito pa kami at kaya naming manalo, then for self-preservation. Dahil nga may mga nangyayari ngayon, they're now being, they now feel threatened. Yung ongoing investigation na yan sa House about the EJ case, and then yung mga plano dapat na singilin din sila, yung mga accountability sa mga confidential funds na yan. So they're being threatened. Their hold to power is being threatened because of the yung breakup nila, na lalo nang naging klarado nung nag-resign na si VP Sara as DepEd Secretary. So tuluyan na siyang lumabas doon sa kusina ng Uniteam, nawala na yung Uniteam, and para lalo nilang ipakita na kaya pa rin nila na manalo para umiwas sa mga accountability, lalo na sa ICC at lalo na sa usapin ng korupsyon.